Minsan may isang hari na may dalawang anak na lalaki. Tinawag ang panganay na Harsh at ang nakababata na si Dheeraj. Ang panganay na anak ay makasarili at sarili lang talaga ang inaalala niya. Samantalang ang nakababatang anak ay likas at matulungin. Ang hari ay palaging nag-aalala tungkol sa kapakanan at kaligayahan ng kanyang mga tao. Isang araw, isang bahay sa nayon ang nasunog. Nangyari ang nakababatang kapatid na lalaki ay dadaan at nakikitang may nasusunog na bahay. Sinabihan niyang tumulong ang mga taga-nayon. Bilis! Bilisan nyo! Bilisan nyo! Bilisan nyong kumuha ng tubig! Mabilis na kumakalat ang apoy! Nagsalita ang isang taga-nayon. Paano natin aalisin ang apoy? Kakaunting tubig na lamang ang natitira sa nayon. Ang antas ng tubig sa balon ay napakababa. Kung gayon ay may isang paraan na lamang upang patayin ang apoy na ito. Gawin natin to. Napakatalino ni Dheeraj. Nangolekta siya ng putik mula sa nayon at nagsimula itong ihagis sa apoy. Nagsimula ng maapula ang apoy dahil sa putik. Labis ang pasasalamat ng mga taga-nayon sa prinsipe. Napakatalino ng naisip ng prinsipe at pinasalamatan siya ng mga ito. Prinsipe Dheeraj, kung wala po kayo rito ngayon, ay baka po nawala na ang buong nayon dahil sa apoy. Sino man sa amin kasama ng aming mga alagang hayop ay maaaring nawala ang buhay sa apoy na ito. Pakiusap, huwag ninyong sabihin yan. Ang mataas na kapangyarihan ay palaging nandyan upang protektahan kayo. Kaya siguro ako napadaan sa nayong ito. Huwag na kayong mag-alala. Ligtas na kayong lahat ngayon. Pagkasabi nito ay nagtungo na siya pabalik ng palasyo. Kamakailan lang, ang hari ay hindi bumubuti ang pakiramdam at napaisip siya. Oras na siguro para ipasa ko ang aking tungkulin bilang hari sa aking mga anak. Bilang tradisyon, ang nakatatandang anak ang papalit sa trono. Ngunit hindi ganyan ang gusto kong mangyari. Susubukan ko muna sila kung sino ang mas may kakayahan. At ang haring iyon ang magiging hari. Kailangan kong umisip ng paraan kung papaano ko pipiliin ang isa sa kanila. Ang hari ay nagkaroon ng ideya na subukan ang mga lalaking anak. Kinabukasan, tinawag niya ang dalawang prinsipe upang humarap sa hamon. Mga mahal kong prinsipe, pareho kayong gusto, pareho kayong mahal. Subalit kailangan kong pumili ng isa lang sa inyo bilang hahalili sa akin. Nais kong mamili ng maigi sa inyong dalawa, kaya makinig kayo. Prinsipe Harsh, ikaw ang aking nakatatandang anak. Ayon sa tradisyon, maaari kong ibigay sa iyo ang trono. Ngunit gusto ko kayong bigyan ng patas na pagkakataong patunayan ang inyong kakayahang pangkaisipan. Ang kaharian ay nararapat sa isang taong karapat-dapat sa trono. Kaya naman marapat lamang na pag-isipan ko ito ng mabuti. Ang kaharian ay nararapat sa isang taong karapat-dapat sa trono. Bibigyan ko kayo ng isang mahalagang pagsubok. Kung sino man ang makatapos nito ay magtatagumpay na i-anunsyo bilang aking tagapagmana ng trono. Maliwanag? Hindi sumang-ayon si Harsh sa lohika ng hari. Kamahalan, ikaw ang aming ama at gayon din ang aming hari. Tayo ay mananatili sa pamamagitan ng iyong mga desisyon para sa aming ikabubuti. Ngunit ako ang iyong panganay na anak. Para sa akin, naniniwala akong dapat mo akong piliin. Sa makatuwid, tama ka anak ko. Ngunit ito ay aking kagustuhan upang pumili ng isa sa inyo na mas matalino, mas magaling at may kakayahang maging hari. Kaya gusto kong subukan ang inyong kakayahan. Kung sino ba ang dapat kong piliin sa inyong dalawa? Ang hari ay nagbigay ng tig-isang gintong barya sa kapwa prinsipe. Ngayon, gamitin nyo itong gintong barya para bilhin ang anumang gusto nyo. Ngunit ang iyong tungkulin ay punuin ang 3 silid ng palasyo ng kahit anong bagay na mapili nyo. Ang dalawang prinsipe ay kumuha ng kani-kanilang mga barya at tumungo upang matapos ang pagsubok. Ano ba naman itong aking ama? Ano naman kaya ang maaari kong bilhin dito sa isang gintong barya lamang upang punan ng 3 silid? Naisip ni Harsh na ang pinakamura at pinakamadaling bagay na mapagkunan ay ang basura. Nagpasya siyang punuin ng basura ang mga silid. Nagsimula na ring mag-isip si Dheeraj tungkol sa susunod niyang gagawin. Siya ay nakaisip ng isang napakatalinong ideya. Pumunta siya sa palengke at bumili ng mga kagamitan.
Kinabukasan, nagtipon ang lahat upang tunghayan ang dalawang prinsipe sa natapos nilang pagsubok. Ang panganay na si Harsh ay ipinakita ang dalawa sa mga silid na puno ng mga basura. Ngunit ang ikatlong silid ay hindi na puno kahit kalahati. Pagkatapos ay nagtungo sila sa tatlong silid na pinuno ni Dheeraj. Lahat ay namangha sa kanilang nakita. Inilagay ni Dheeraj ang maraming lampara sa tatlong silid at napuno ang bawat silid ng liwanag. Hindi lang yun, nagsindi rin siya ng insenso sa mga silid. Lahat ng tatlong silid ay napuno ng mabangong amoy ng insenso. Si Dheeraj ay matagumpay na napuno ang lahat ng tatlong silid ng liwanag at pabango. Pinalakpakan nila si Dheeraj para sa kanyang mahusay na pag-iisip. Ibinalita ng hari sa karamihan na si Dheeraj ang napili bilang kanyang kahalili. Ang koronasyon ay gaganapin sa kabilugan ng buwan sa darating na buwan. Ang balita ng pangyayaring ito ay umabot sa pandinig ng mga kapitbahay na hari. Siya rin ay nagpasya na subukan ang mental na kakayahan ni Prinsipe Dheeraj. Siya ay isang binanggit ito sa harap ng kanyang mga ministro. Nagpuntahan ang lahat ng mga tao sa kaharian dahil sa ginawa ni Prinsipe Dheeraj. Natunghayan nilang lahat ang ginawa ng hari, hanggang mayroong hari ang gustong humamon kay Dheeraj. Ako ay nagbabalak na magpadala ng isa sa aking mga espiya upang makilala si Prinsipe Dheeraj sa ilalim ng pagkukunwaring scholar. Susubukan niya ang katalinuhan ni Prinsipe Dheeraj. Kung manalo si Prinsipe Dheeraj sa labanan ng talino, pipiliin ko siya bilang aking manugang at ipapakasal sa aking anak na babae. Ang espiya ay dumating upang makilala si Dheeraj sa ilalim ng pagkukunwari ng isang scholar. Lumapit siya sa hari at ipinaliwanag ang kanyang hamon. Kung sino mang miyembro ng hukuman ang kayang talunin ako sa isang debate, ako ay magbibigay sa kanila ng 100,000 gindong barya. Ngunit kapag ako ang nanalo, kayo ang magbibigay sa akin. Sumang-ayon ang hari sa hamon. Nalaman ni Dheeraj ang tungkol sa hamon at may naramdaman siyang kakaiba rito. Humiling siya sa kanyang ama para hayaan siya maging kalahok. Ama ko, hayaan niyo po akong harapin siya sa debating ito. Tinatanggap ko ang hamon. Ako na po ang bahalang lumaban sa kanya, aking ama. Sumang-ayon ang hari at kinabukasan itinakda ang korte para sa debate. Pumasok sa korte ang espiya na nakabalat gayo bilang scholar. Nagpanggap din si Dheeraj bilang isang scholar at humarap sa kanya. Magsisimula na ang talastasan. Si Dheeraj ay may dalang bagay na nakabalot sa pulang tela. Hinanda niya ito para sa debate. Pagbati, kagalang-galang na scholar, nais kong talakayin ang banal na aklat sa inyo. Tiyak naman na marami ka nang nabasang libro tungkol sa relihiyon at filosofiya. Tama ba? Narinig mo na ba ito? Ito ay may pamagat na Tilakash Mahishibanden. Ngayon ay tatalakayin natin ang partikular na banal na kasulatang ito. Ayos lang ba yun sa'yo? Ang espiya ay nag-isip ng isang pinakamahusay na paraan upang siya ay makatakas. Siya ay tumayo at nagsimulang maglakad palabas. Nagdahilan siya at ipinaalam na mayroon siyang mahalagang gawain na kailangan tapusin. Siya ay tumanggap ng pagkatalo sa debate at humingi ng tawad sa pag-alis sa kalagitnaan ng kanilang laban. Hinawakan ng mahigpit ni Prinsipe Dheeraj ang espiya. Prinsipe Dheeraj, galing ako sa kalapit mong kaharian. Ako ay ang pinagkakatiwalaang espiya ng aking hari. Sinabihan akong pumunta rito at subukan ang iyong katalinuhan. Gusto niyang ipakasal ang kanyang anak sa isang tulad mo. Matapos malaman ito, pinalaya ni Prinsipe Dheeraj ang espiya upang makabalik sa kanyang kaharian. Sabihin mo, aking anak, ano ang aklat na iyong tinutukoy sa paligsahan? Nais kong malaman kung anong ibig sabihin ng iyong tinutukoy, anak. Ama, wala pong ganoong libro. Napag-isip-isip ko na ang lalaking kaharap ko ay hindi isang scholar, kundi isang espiya. Kaya para malito siya, ginawa ko ang lahat ng ito. Gusto mo bang makita kung ano ang nasa loob ng pulang telang ito? Tingnan nyo, wala, kundi sanganangling at lubid na ginamit sa pagtali sa kalabaw. Tiningnan ito ng hari at napabulalas. Oo, naiintindihan ko na. Sa wikang Sanskrit, ang ibig sabihin ng Tilakash ay sangananglinga. At ang Mahishibandhan ay nangangahulugang pagtali ng kalabaw. Napakahusay mo talaga, aking anak. Napabilib mo ko dun. Ang katalinuhan ni Dheeraj ay muling pinuri ng lahat.
pagkaraan ng ilang taon, ikinasal si Prinsipe Dhiraj sa anak ng kanilang karatig na hari at sila'y naging mag-asawa at namuhay ng masaya. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.